papasalamatan ko. Ang imong kahibulungan na grasya, nagkahatag og paglaom kanako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong gugma mo, way makalabaw sa tiunay kalipay ko. Dalaygon ka, Jesus, igabay ang ngalan mo sa tibuok kong kasing-kasing. Magpapasalamat ko. Okay, so magandang gabi po. Wait. Ay, sorry. Wait pa sa camera. Okay. Okay, so magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating mga tagapanood. Sa gabing ito, papasalamatan po natin ang Panginoon na binigyan na naman tayo pagkakataon. Tayo po ay magamit niya sa kanyang salita, no, tungkol sa topic na pag-i-share sa ating sa gabing ito ni Elder Erwin Silva. No, so ang title ng ating topic sa gabi ito, kalendar, no? Kalendaryo. Importante po ito na malalaman natin kasi marami nakiklaim tungkol sa mga kuha na sila daw ay kung hindi sa kanila, hindi daw ito nagawa ang kalendar. So kaya malalaman natin ito sa Biblia. Nung creation ba, nandun na ba ang kalendar, no? At ito inano na lang ng tao. So mga kapatid, so naghihingi po kami ng sa inyo. Kung pwede po i-share natin ito. At sana sa mga kaibigan natin, mga kakilala natin para tulong naman tayo sa mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Mga bagay na kailangan malalaman natin. So sa gabing ito, no, kailangan kung gusto niyo na maano ito, so kailangan na atin itong tunghayan sa gabing ito. At sana po i-share natin. Huwag tayong huwag tayong mahiya mag-share para marami naman tayong maabot ng mga tao at makaalam din ng mga hindi pa nila nalalang. Okay, so kung mayroong mga salita na hindi sang-ayon sa inyo, so pasensya na po. Ito po ay sasabihin na namin kung ano ba ang mga totoo. At saka kayo na po ang kayo na ang mag-distinguish kung at kailangan kayo din alamin nyo din ito. Kayo din mag-research
para malalaman niyo kung ang mga sinasabi ba dito totoo o hindi. Kasi po hindi man kami nagsasalita dito na hindi po na walang basihan, kailangan may basihan. Kasi pag nagsasalita tayo dito na walang basihan ay magiging sinungaling kami, no? So at makakasala din kami at kami hatulan sa mga sinasabi namin na hindi naman totoo. So kailangan totoo po. Kasi ang ating inaasam dito yung buhay na walang hanggan. So maging sayang lang na hindi din namin matatanggap ang buhay na walang hanggan kung kami nagsasalita ng mga kasinungalingan dito. So sana po i-share po natin ito. So bago pa natin ibigay sa ating kapatid, no? Sa kay Elder Owen, yung microphone, no? So manalangin po muna tayo. Ama namin nasa mga langit, kami po nagpapasalamat sa iyo na sa iyong mabuting pagmamahal sa amin at tunay na pagmamahal sa amin. Sa gabi ito, bago mo po kami gamitin ng kapatid sa mga salitang tungkol sa banal na kasulatan, tungkol sa tinatawag na kalendar. Ito po ay sa iyo galing mula pa sa creation. Sana po bigyan mo kami ng kaalaman at sana ang banal na espiritu siya ang mangunguna sa paggamit sa aming mga salita, sa aming mga bibig. Bigyan mo po kami ng kaalaman para po mapahayag ang mga salitang di pa nalalaman ng bawat isa sa amin. So, sana sa gabi ito patawarin mo ang mga kasalanan namin. Hugasan mo po kami sa dugo ng aming Panginoon, Jesucristo, na siya ang maglilinis sa aming mga kasalanan. At sana po sa gabi ito, buksan mo din ang mga puso na matanggap ng mga tao ang mga salitang ito sa gabi ito. At kami ay magiging handa sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. Sa gabi ito, binibigay po namin ang lahat na ikaw po ang bahala sa amin at sa mga kapatid namin, sa mga kaibigan namin, tagapanood sa gabi ito. Na sana po, kung may mga salitang maririnig nila, kung ayaw naman nila sa kanilang pandinig, ito po ay hindi naman ang aming ibig sabihin na saktan sila, kundi ito po ipapahayag lamang ang gusto mong ipaalam sa amin. At ito aming pinapasalamatan sa pangalan ng aming tagapagligtas, sa Panginoong Hesus. Amen. Okay, so sa muli, mga kapatid, naghingi po kami ng paumanin kung pwede po share po natin ang mga programa natin dito sa History and Prophecy Ministry. No? Ngayon, ang mangunguna sa pagdala ng ating topic sa kalendar na to, na topic natin, yung ating isang kapatid na elder, si Brother Erwin Silva. So, ibigay na natin sa kanya ang mikropono. Brother Erwin? Okay, no? Maraming salamat sa Elder Mel at magandang gabi sa ating mga mga Likers? mga followers natin na 234 followers, no? Medyo Medyo nagdami-dami din. dami-dami na, no? So, nawa po ay inyo po itong i-share, no? Para marami ding nakakaalam at makarating din sa mga nagki-claim na sila daw ang nagmamay-ari nitong kalendaryo, no? Para sila gumawa ng araw. Parang sila gumawa ng Mga bituon. at parang sila yung kiniklaim nila na parang sila yung nandun sa creation. No? Yun ang ibig sabihin nun. So, ito mga kaibigan, ito po, sana ano po to, no? Ito po sana yung first topic namin, no? Ng Sunday, Saturday, no? Kaso, meron kasing nangyari doon sa ibang bansa, no? Yung nangyari doon sa Venezuela at saka USA. So, kaya po namin tinakol yun, no? Kasi po, dahil po sa nangyaring yun, no? At ngayon, atin na itong bigyang pansin, itong kalendar na ito, no? Kasi sila nagki-claim na ng claim, angkin ng angkin, nga sila daw, parang sa kanila na ang buong mundo, no? Sila nagsulat ng Biblia, sila daw nag-ipon ng nakasulat sa Biblia. Sila yung of course sila yung sabi nila sila yung may-ari ng Biblia siyempre i-claim nila na sila din ang may-ari ng kalendaryo. Siyempre kung sino gumawa siya may-ari nun. Oo. Ano ang ibig sabihin? Lahat na lang claim nila. So, atin po malunting ng mga kaibigan, sino ba ang una-unang tao
o nilalang ng Diyos na nag-claim ng lahat ng ito. Siya po kasi ay nag-claim na kanya daw ang lahat ng mundo. So, yan. Oh. Sino ba yun? Elder Romel, no? Salamin natin. Ating alamin dito sa Mateo 4, 8 hanggang 9. Okay, so buksan po natin mga Biblia natin ito sa Kapitulo 4, versikulo 8 at saka 9. Sabi ko dito, muli dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. 9. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpatira pa at sasamba sa akin. So, ito pala, Elder Romel, yung una-unang nilalang na nagsasabi na kanya daw lahat. Ayan. Kaya, ibibigay niya sa kay Kristo yung Kung luluhod mga lang. kaharian. Kung luluhod lang si Kung Kristo. sasamba lang. Samba Ay, si Kristo sa naku. kanya. Well, ito pala, Nagkakahirap. no? Ito pala yung unang nilalang ng Panginoon na kiniklaim niya na kanyang sa lahat ng mundo. O siyang may-ari. Siyang may-ari. So, isa lang ibig sabihin ng Elder Romel. Pag kiniklaim mo na pagmamay-ari mo ang hindi sa'yo, Oo. so meron kang karakter niyan. Ayan. So, yan ang mahirap mga kapatid. Sana po, hindi ito karakter natin. So, nakakalungkot lang na hindi siguro nila ito nakikita, Elder Romel. Sabi nila, kanila daw yung Biblia, bakit hindi nila ito napansin? Na yung Diablo pala ang kuno-unang nilalang ng Diyos na nag-claim na sa kanya lahat. So, kung ibig sabihin, Brother Owen, na kiniklaim nila ang Biblia na sa kanila, ay bakit hindi nila sinusunod ang sinasabi ng Biblia? Yan. Yun Oh. pa. Yun pa ang isa doon. Oo. No? Ito na, Elder Romel, atin po tingnan sa Isaiah 14, no? Versikulo 12 hanggang 14. Ano pang sabi ni Lucifer dyan? Okay, dito po sa aklat ng Isaiah, chapter 14, verse 12 to 14. Sandali Mahirap kasi yung ano eh. Okay, sa verse 12 muna po tayo. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala, sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sa 13, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitikunan sa malayong hilaga. Verse 14, ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Oh, Hindi lang Elder Romel nag-claim na siya ang may-ari ng mundo, kiniklaim pa niya Elder Romel na siya ay Diyos. Grabe ano? So isa lang po Elder Romel ang nakikita natin isang malaking Kristiyanong katilingban, Oo. no? Yan nag-claim ito. Yan. So, sila yung may-ari ng kalendaryo, silang may-ari ng Biblia, at nag-claim na sila daw ay Diyos. So kaya pala yung karakter na unang nilalang na lumabag sa Panginoon at inagaw niya ang kaharian ng Panginoon ay may mga tao din pala na kagaya niya. Yan ang alamin natin. Sino ba ang mga nasa likod dito? Na parang ang karakter nila kagaya din ng kanilang ama na si Lucifer. Yan. So ito po Elder Romel, atin pong tigyang pansin, no, sa pahayag 13, versikulo 2. Bakit po yung karakter ni Lucifer parang kagaya din nila? Yung karakter nila, kagaya din ni Lucifer. Bakit nga ba nangyari yun, Elder Romel? Ayan, Okay, so tingnan tingnan natin. Chapter 13 ng Apokalipsis, verse 2. At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sauso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon.
at ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan Mm. at kanyang trono Mhm. at dakilang kapamahalaan. Kaya pala Ayan. Romel, yung karakter nila pareho sa karakter ni Lucifer kasi po Kagaya pala. ibinigay ni Lucifer yung kanyang authority sa kanila. Kaya pala, Kaya kung pala. anong authority ng kanilang ama, ganun Mm. din sila. Kaya pala yung kanilang ama, angkin ng angkin, Ayan. sila din pala, sila din ay angkin ng angkin kasi po ibinigay ni Lucifer yung authority sa kanila. Ayan pala. So, Kaya- tinanggap na naman nila. Kaya Tinanggap. tinanggap nila dumi yung ganyang mga authority ni Lucifer. That's Oh, why naku. pareho sila ng karakter. Mm. So, ito lang po mga kaibigan, no, nakakalungkot lang. Sa kanila daw yung Biblia, sila daw ang nag-compile. Eh, bakit hindi po nila ito nabigyan na napansin? Itong mga nakasulat dito na hindi nila alam na sila na pala yung sa Revelation chapter 13 verse 2 na sinasabi na binigyan ng authority. So, marami na pala tayong bagay na tinako nito sa Revelation 13. By the way, na sila talaga ang tinuturo. Sila talaga, no? Oo. So, kung nakaintindi po kayo ng salitang Bisaya, punta lang po kayo doon sa You Shall Know the Truth ng Facebook, YouTube channel namin. No? Doon niyo po makikita yung takol ng Revelation 13. Mm. No? Kung sino talaga yung tinuturo. No? So, nawa po ay inyo po yung tignan, no? Silipin kung anong nakalagay doon sa mga video doon, no? At praise God, no? Kahit po na mayroong nagagalit sa comment natin doon, at least nakita na Elder Romel. So, ibig sabihin, pag nagagalit, nakikita nila na may katotohanan. Kasi Katotohanan. si Lucifer, kasi Elder Erwin, nagagalit sa katotohanan. Galit sa katotohanan. Ayan. So, huwag tayong magalit sa katotohanan, mga kapatid. So, yun po ang ating Elder Romel, no? Na isang dahilan kung bakit si Lucifer ay sinabing matandang ahas. Ayan. No? Kasi po sa sobrang galit niya ay tumatanda na po siya. Siyempre, di ba, kahit sa tao sa atin Mm. sabi, yan, palagi kang galit na yan, lalo kang tumatanda. Kumukulubot yung Kumukulubot mukha. yung mukha mo. No? Yun nga, Elder Romel, no? So, kung sana po mga kaibigan, huwag po kayong magalit, no? That is the character of Lucifer po. Inyo po pakinggan at siya sa tasin, no? Yung kung ano talaga yung katotohanan, huwag lang yung pindot kayo ng pindot dyan, tapos comment kayo ng comment ng mga masasakit na salita na parang pinapalabas nyo kayo yung biktima. Hindi nyo alam, yung mga sinasabi nyo sa comment, ay kami pala yung binibiktima nyo. So, kaya mga kapatid, mga kaibigan namin, kung gusto nyo talagang malalaman kung ano bang buod ng topic na yan, so tingnan nyo muna. Pusin nyo muna. Pakinggan nyo muna lahat. Mm. Huwag yung putol-putulin. Tapos kukumin kayo, galit kayo sa mga ganito. So, sana po, tapusin nyo muna bago kayo mag-comment at yung mga ibinibigay dyan na mga text sa Biblia at saka mga tungkol sa mga, ano ba yun, mga binibigay mo, Brother Erwin, na mga kagaya ng mga libro na, Mga source. mga source. No? So, tingnan nyo muna. At saka, sana, kung mag-comment kayo, yung may mga sinasabi dito na walang binabasihan. Mm. Pwede kayo magka-comment ay mali talaga. Wala nga kayong mga librong kinukunan kung saan yung kinukuha yan. Saan bang talata yan? Saan bang libro yan? Sinong sumulat yan? O, di ba? So, pwede kayong magsabi, mali kayo. Wala kayong mga binabasihan. Salita lang kayo ng salita. Kami dito, binibigay sa atin dito ni Elder Erwin, wala namang mga bagay na hindi sinasabi namin na wala na mga basihan. So, kaya mga kapatid, tapusin nyo muna ang video. At saka, i-analyze niyo kung ano ba ang mga sinasabi, kung saan talagang nagsasabi ba na walang basihan. So, yun. Tanggapin namin pag sinabi na niyo na mag-comment kayo, ito, may mga bagay ka muna sinasabi na wala naman kayong binabasihan. Wala kayong text, wala naman kayong libro na kinukunan. So, yun, tanggapin namin na mali kami, mga kapatid. Okay? Patuloy tayo, Elder. So, ito, Elder Romel, no? At saka ito rin po, Elder Romel, no? Yung sa Pahayag City 5, no? Yung isa rin itong Elder Romel na pahayag sa Biblia para malalaman natin kung sino yung angkin ng angkin, no? At
kung kanino ibinigay yung authority na yun. Okay. No? So, Elder Ramos, pahayag 17:5. Okay, ito po sa Apocalypse, no? Chapter 17, verse 5. Sabi po dito, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, Mm. dakilang Babilonya, ina ng mga mahalay na babae, at ng mga kadumal-dumal sa lupa. So, nakita niyo, Elder Mel, no? So, meron siyang trademark sa noo. Tinatawag siyang Babylonia, no? Ina ng mga patutot. Grabe ito Grabe nakasulat. talagang No. translation na patutot, ito mahalay. Nahalay. Kung No? isa lang yun, mga kapatid. So, yan po, Elder Mel, no? Tingnan natin, no? Ito namang church kasi ito, nag-claim, no? Tingnan natin dyan sa Genesis chapter 1, verse 1 to 27. Medyo mahaba-haba po ito. Pero atin pong tingnan, mga kaibigan, kung sino nga ba ang gumawa ng kalendaryo. Ayan. Yan natin malalaman. No? Okay, dito po tayo magsimula sa verse 1 at chapter 1 ng Genesis. So kaya mga kapatid, kung kayo magbabasa, i-analyze ninyo. Okay, dun yan. Okay. So sa verse 1, nang pasimula, inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Verse 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at magkaroon ng liwanag. Verse 4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Verse 5, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Oh, ito na Elder Mel, ang ebidensya, no? Yan. Na ang Panginoon talaga ay gumawa ng kalendaryo. That is the first day of creation. Elder Ayan. Mel, so patuloy natin. Verse 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at hiwalayin nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa hitaas ng kalawakan at ito ay nangyayari. Verse 8. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Nagkaroon ng gabi at karoon ng umaga ng ikalawang araw. Oh, 2 days na po to, Elder Mel, no, ng Okay. creation. So, patuloy natin. Verse 9, sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa at ito ay nangyayari. Verse 10, tinawag ng Diyos ang tuyong lupa at ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Verse 11, sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman ng mga tanim na nagkabinhi at ng punong kahoy na namumunga ay ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyayari. Verse 12, at ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nagkabinhi ayon sa kanyang sariling uri at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Bawat isa ayon sa kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Verse 13. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. No, pangatlo ng araw na yan, Elder Mel, no? Okay. Verse 14, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon.
Verse 15. So ito, Elder Romel, no, dito binigay ng Panginoon kung paano malalaman, Elder Romel, kung anong day na, month, and year. Ayan. No, dahil dito, Elder Romel, no? Mhm. So binigay din ito ng Panginoon sa mga tao upang ma-determine ng mga tao kung ano na talagang year ngayon at kung anong buwan at kung anong araw. Ayan. No? So wag para ang tao, Elder Romel, hindi malilito, Mhm. no? Okay, patuloy natin. Verse 15. At ang mga ito ay maging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. Mm. Verse 16. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Mhm. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. 17. Ang mga ito ang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. 18. Upang mamahala sa araw at sa gabi at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Verse 19. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ika-4 na araw. Ika 4 days na, Elder Romel, no? So, patuloy. Verse 20. Sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Verse 21, kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw sa ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. 22. At sila'y binasbasa ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magkakarami at iyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami kay ang mga ibon sa lupa. 23. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-5 araw. Okay. Verse 24. Sinabi ng Diyos, pagkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri na mga hayop at mga nilalang na gumagapang at ng maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri. At ito ay nangyari. Verse 25. Nilikha ng Diyos ang mailap na hayop sa lupa ayon sa kanilang uri at maaamong hayop ayon sa kanilang uri. At ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. No, si Elder Romel, jump tayo doon sa 31, Elder Romel, kung ilang araw to? Kung ilang araw? 31. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. So dito, Elder Romel, no, nakumpleto na yung 6 days, Elder Romel, no? So yung chapter 2 niyan, verse 1 to 3, makababasa na po dyan, yung ika-7th day, no? So dito muna tayo sa Genesis chapter 1, no? So itong Genesis, Elder Romel, according sa mga nag-research, no, about sa Bible, sa scripture,
Kung inyo pong tignan dyan, no, sa Bible Gateway, ito po yung website na, ano, no, actually, itong Tagalog na version na dito rin po makita sa Bible Gateway. Tingnan nyo po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. According sa kanila, Elder Mel, isinulat ito ni Moses noong 1446 BC to 1406 BC. So, ibig po sabihin, Elder Mel, wala pa, sabi nila, yung gumawa na ng kalendaryo si Pope Gregory noong 1582, AD na yun. AD na yun, Elder Mel. AD na yun. Ito BC ha. Ito, BC. Saan ba dyan si Pope Gregory, Elder Mel? Oo, ano? Saan ba dyan? Ay, nako. Napakalayo, Elder Mel. Ilang libong taon pa bago pinanganak si Gregory. May ginawa na, Elder Mel, ng Diyos yung kalendaryo. Tapos claim sila ng claim na yung kalendaryo, ginawa lang yun ni Pope Gregory yung 1582. Diyan pa lang, Elder Mel, mali na sila. So, ibig sabihin, parang kasama siya sa paglalang. Kung ganun kung isipin mo na siya ang sinimulan ng kalendaryo, ay nako. Diyan pa lang, Elder Mel, makita mo na kung gaano kakitid yung utak ng mga taong yun. Ayan. Hindi po kami nag-insulto sa inyo, ha. Tawang katotohanan lang. Ang kitid talaga ng utak nyo. Isipin nyo naman, mga kapatid, mga kaibigan. Tignan nyo, 1406, 1444, 46 to 1406 BC. Before Christ pa yun. Nandyan na yung kalendaryo, ginawa ng Panginoon sa creation pa lang. Tapos claim kayo ng claim na si Pope Gregory gumawa noong 1582. Ano ba yun? Nako. So marami talaga yung Romel na kanilang niloloko. At saka yung manluloko, ay niloloko din niya yung sarili niya. Kaya nga eh. So, walang manluloko kung kaya nagpapaloko. So, hindi niya alam yung taong manluloko ay niloloko din yung sarili niya. Yun po ang nakakalungkot nun. So, kagaya din po ni Lucifer, niloloko niya yung mga tao, pero hindi niya alam, siya rin pala ay niloloko niya yung sarili niya. Oo, kasi ang sarili niya, parang sino may katotohanan ng paglaban sa Panginoon na wala sabihin niya kanya yung sanlibutan dito pala sa creation Diyos lang gumawa. Diba? Bakit Diyos ba siya? Niloloko niya lang niya yung kanyang sarili. Kagaya din ng mga taong nag-claim na sila daw yung gumawa ng kalendaryo, niloloko din nila yung kanilang sa mga sarili. Kaya pala sinasabi ni John sa chapter 8 verse 44, kaya pala ang ama nila ay ang diablo. Yan pala. Dito, Elder Mel, paano naman po ang mga buwan? Ayan. Kasi po sa creation, nakita po natin 6 days of creation, and chapter 2 yun po sa Genesis, hindi lang po namin nasama dito. Meron po talagang 7 araw ang ginawa ng Panginoon, hindi ginawa ng Roman Catholic Church, ha? Ginawa po ng Panginoon. At ito po, tingnan natin, Elder Mel, no? Sa Genesis chapter 7 verse 11, no? Tingnan natin kung anong buwan nag-umpisa yung pag-ulan, no? Kailan ba nagsimula? Yung ulan. At kailan po nagsimula yung tubig na bumaba? Ayan. At kailan po si Noe ulit lumabas? Sarka. Ito po natin tingnan, Elder Mel, sa Genesis 7 verse 11. Okay, dito po sa Genesis chapter 7 verse 11. Sa ika-6 na araang taon ng buhay ni Noe. Dito pa lang, Elder Mel, nakita nyo na, paano nalaman nila na 600 na yung edad ni Noe kung ang kalendaryo ay ginawa pa lang noong 1582? Tingnan nyo mga kaibigan, tingnan nyo mga kaibigan. Diyan pa lang, hindi nyo ba nahalata na nagsisinungaling na sila? Hindi nyo ba nahalata na kayo po ay dinideceive nila at hindi rin nila halata na sila din po ay niloloko din nila yung kanilang mga sarili. So kaya ang mga yung mga tao nakikinig sa kanila, niloloko din nila. Tapos yung mga tao nakikinig sa nila, naniwala, so lolokohin naman nila yung iba. Na hindi nila alam na niloloko din sila at niloloko din nila yung iba. Kasi yung narinig nila, kala nila tama. Tama. So dito pa lang, Elder Ramelo, 1446 and then to 1406, nalaman na nila na yung edad pala ni Noe 600 years na pala. Di ba paano po nalaman kung walang kalendaryo sa doon pa? Sige, Elder Mel, okay, dito natin. Sabi po dito sa karugtong, sa ika-17 araw ng ikalawang buwan, ng araw na iyon,
Kita mo? umapaw ang lahat, tukal mula sa malaking kalaliman at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Nakita mo yung Ramel na nandirilanan ko dyan? Detalye talaga yung binigay na ano, ikalawang buwan sa ikalabing-pitong araw ng buwan. Ibig sabihin po, second month at saka ika-17th day of the second month po yun. Paano po nila na-determine yung ganyang detalyadong araw kung walang kalendaryo sa kanila ni Moses? So, hindi malalaman ang mga edad o kung mga kung ilang taon na yung mga tao doon kung walang kalendaryo. Kung kalenda. Yan po lang. Ay, nako. Nalaman nyo na, niluloko lang kayo niyan ng mga CFD na yan. Hindi po sila Catholic faith defender, they are Catholic fake defender. Kawawa naman yung mga tao na... So, Ramel, no, atin po tingnan ito, Ramel, sa verse 24. Okay, dito po sa verse 24, sabi po dito, tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Oh, ito pa rin. Tingnan nyo. Paano nabilang yan, Ramel, kung walang kalendaryo? Tama. No? Makaliwanag po, mga kapatid. So, 150 days po ng yung arka po ay nagpalutang-lutang sa ibabaw ng tubig. Tingnan po natin ang Ramel dyan po sa chapter 8 verse 3. Okay, dito sa 8.3, patuloy na bumabaw ang tubig sa lupa at humupa ang tubig pagkaraan ng 150 araw. So, ibig sabihin ng Ramel, pagkatapos ng 150 days, no, yung tubig po ay unti-unti pong bumababaw. Ramel, tingnan po natin ang Ramel dito sa ano ng kalendaryo ng Panginoon. Tingnan nyo kung paano talaga inarrange ng Panginoon yung pagbilang ng araw, buwan, nung si Noah po ay lumabas ng arka. Ito Ayan, sa ito sa verse 4 po. At ikalabing-pitong araw ng ikapitong buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. O, tingnan nyo yung Ramel. Sa ika-17th day of the second month daw nangyari yung ulan. At saka yung 150 days na yon, Romel, ay equivalent po ng ikapitong buwan at ikalabing-pitong araw ng buwan. Ibig sabihin, Romel, pag inyo pong minultiply yon 30 times 5, kasi 5 months yung pagitan nun, second month and then ika-7th month, no? Ibig sabihin po, 5 months po yung span doon. Pag times nyo po 30 days times 5 is equal to 150. So, ibig po sabihin ng Romel, yung calendar lang ng Panginoon noon is 30 days lang po in a month. Ang isang buwan ay 30 days lang. Oo. So, bakit may 31 ngayon? Paano nag-31? Kasi po, Romel, kasi meron po kasing nangyari dito pala sa Great Flood. Parang na yung ng mundo. Naepektuhan na. So, ibig sabihin siguro, Brother Win, may ginawa sila sa kalendaryo. Kaya dapat natin alamin ano bang ginawa nila sa kalendaryo. Kasi dito po, Romel, yung basihan nila sa Genesis is lunar calendar. Ibig sabihin yung pag-ikot ng buwan sa mundo. So, yung Gregorian calendar naman, Romel, ang pag-ikot naman ng mundo sa araw. Sa araw. Yun yung binabasihan nila, Romel. Saan ba yung dapat dyan? So, ibabalik po yan ng Panginoon after po ng 1,000 years sa langit. Ayan. No, sa New Heaven and New Earth, ibabalik na po yan ng Panginoon. Actually, wala naman po kalendaryo doon sa New Heaven and New Earth. Kasi po, eternity na po yun. Kasi pag may kalendaryo, walang eternity. No, wala eternity. Kasi binibilang mo eh. Pero pag in eternity, wala nang kalendaryo. Kasi wala nang bilangan doon. So, itong mga pag-claim nila na sila yung may-ari ng kalendaryo, wala na po doon. Wala na pong mag-claim doon, Ildi Romel. No? Ayan. Kasi po, wala naman sila doon. Wala naman sila doon. Paano pa sino pa mag-claim doon? Kaya wala naman. Kaya po, ang Diablo wala na din. Kaya po mag-ingat po tayo sa mga nag-claim, baka hindi po kayo maligtas. Ayan. So, kasi po hindi po kayo pwede doon. Kasi wala na pong kalendaryo doon. So kung gusto yung maligtas, mga kapatid, sumunod kayo sa Panginoon. Sundin niyo ang katotohanan. Sundin niyo ang nakasulat sa Biblia, wag po angkin ng angkin. Ayan. Yan ang dapat. Okay, no, Elder Ramel, tingnan po natin dyan sa Genesis 8 ulit, verse 5. Sabi po dito sa verse 5, ang tubig ay nagpatuloy
ng paghupa Hmm. hanggang sa ika-10 buwan. Oo, Ng nakita unang mo? araw ng ika-10 buwan, Hmm. nakita ang mga taluktok ng mga bundok. So, ibig sabihin, Elder Mel, no? Sa 10 buwan na, Hmm? no? Simula doon sa creation, pag ano ng Ng, pag-umpisa ng ulan, ano? no? Papunta dito, Elder Mel, ilan na bang buwan? Bali, 9 na buwan na, Hmm? no? Kasi po, kasi yun second month kasi yun nangyari yun, no? So, ibig sabihin, Elder Mel, no? Sa ika-10 buwan, dyan po, nakita natin na meron talagang kalendaryo, Elder Romel, na nag-exist. Kasi po, hindi po talaga nila malalaman kung ilang buwan na po yan, Walang no? kalendaryo. Kung walang kalendaryo. Eh, bakit nagiging 10 10 buwan na kung walang kalendaryo? Mm. Nako naman. Yan pala talaga Romel dun sa verse 6. Okay, sa verse 6 po, sabi po dito, sa katapusan ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong na kanyang ginawa. Ibig sabihin, Elder Romel, ika-12 months na ito, Elder Romel. Ayan. Ika-10 araw na po ng 12 months. Ayan. So, nakita po natin kanina, Elder Romel, sa verse 5, na ika-10 month po, dyan po nag-umpisa nakikita ni Noe, no? O nandiyan po na ang may mga land na, Mhm. no? Pero dito, Elder Romel, ginawa po ng Panginoon dito ni Moses, dinetalye niya na 4 na po. Ibig sabihin, 40 days na po. No? Kasi po yung kalendaryo na lang natin doon sa kanila is 30 days. So, that is 11 months. And then, ika-12 months na po. But, ibig sabihin, 12 months at 10th day of the 12 months. So, 12 ibig sabihin, Jermel, talagang hanggang 12 months lang talaga yung kalendaryo. So, wala nang 13 months. Wala lang 13 months. Bakit tayo mayroon mga 13 Kasi months? may lumalabas sa internet ng Jermel na meron daw 13 months. So, ito po, tingnan po natin kung paano isinalasay ulit ng Biblia kung hanggang saan lang, kung ilang buwan lang talaga ang isang taon. yung isang taon. So, tingnan natin, Elder Romel, Ito, atin mo nang ipagpatuloy yung Genesis 8 verse 10. Okay, sa 8 verse 10. Muli siyang naghintay ng 7 araw Mm. at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng daong. Ibig sabihin, Elder Romel, 7 araw. 10 days plus 7, 17 days na. 12 months, 17th day of 12 months. So, kalahati. Dito may tayo yung mga kaibigan, yung continuous ng istorya ni Noe dun sa arka. Ito pa Elder Romel ulit, sa verse 12. Tingnan natin. Okay, sa verse 12, sabi po dito, muli siyang naghintay ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at ito ay hindi na muling nagbalik sa kanya. Ibig sabihin, Elder Romel, 24 na ng 12 months. Oh, kita nyo? So, talagang meron ng kalendaryo, no? Na pinahayag yung Panginoon kay Moses. Kaya po, naisulat, detalyado po, yung story of the flood, Ayan. no? So, ito, Elder Romel, sa Verse 13, 13, at ng nangyari. taong, ano to? At ng taong ika-6 6 at at 1. isa ng unang araw ng unang buwan. No, bumalik ng Elder Romel sa unang buwan. Tapos na isang taon. Tapos na isang taon, Elder Romel. So, nagsimula na naman ang unang buwan. Unang ng buwan. taon. Taon. Grabe, no, Hindi po to January, hindi Baka isipin nyo, January to. Hindi po January nangyari to. ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. Inalis ni Noe ang takip ng daong at tumingin siya. At nakita niyang ang ibabaw ng lupa ay natuyo na. Kita mo, Elder Romel? 12 months lang talaga, wala pong binanggit na 13 months. Kaya po, yung mga nagsabi na mayroong 13 months, wag po kayong manloko. Ay, naku, Kasi po, niloloko nyo lang din po yung inyong mga sarili. naku. Kaya nga ano ako bakit sabi may 13-month pay, mga ganun-ganun. May mga 13-month pay. Hintayin natin may 13-month pay pa eh. Kasi po sa kanila kasi, Elder Romel, sabi daw nila, yung 1 month kasi is 28 days lang. Pero nakita po natin dyan sa story of the flood, 30 days talaga yung 1 month. So sa kanila, Elder Romel, sa mga 13-month believers, no, yung kanilang kalendaryo is 8 days lang. Kasi po, puro weeks lang daw ang kalendaryo. Ibig sabihin po,
4 times 7 28. equals 28 nga naman. Tama No? naman. Tama naman nga 28. Mm. Pero, kaya po sila nag-conclude na 13 month kasi po pag sinabi na 28 times 13 is equal to also to 365 din ulit. Pero ibig sabihin, may yung kung sa Ilonggo ba mga waki, Mm. yun yung pinsan nila dito Mm. sa para magiging 13 man. Yung mga ano, yung may mga Mga sobra, Oo. no? Doon nila nilagay sa ano, Grabe talaga, no? pareho lang naman yung number of days. Pero yung ano lang, yung kasinungalingan lang doon, ginawa nila po nilang 13 month. Ayan. Bakit po bakit po nasabi namin na mali yung 13 month? Kasi po, pag na 13 month mo, yung 1 year, hindi mo maiintindihan yung prophecy na 42 months. Yun pala ginawa Ah. nila kasi may plano sila gibain ang prophecy. Prophecy na 42 months. Hindi po tutugma sa 260 days yung 13 month mo na kalendaryo. Galing talaga niyang Ang galing ng Panginoon, no? Diablo, no? No, Yung Diablo, mang linlang. lang, Oo. no? Kasi po, yung 1,260 days was equivalent to 3.5 years. Mm. Ngayon, pag kinalculate po ng 3.5 years is equivalent to 42 months. Ngayon, kung 13 month po, yung kalendaryo nyo, pag dinivide nyo po yan sa yung 1,260 days, no? I-divide nyo po yan sa 28 days, lalabas na 45 months po yung 3.5 years nyo. So, hindi po tutugma dyan sa Revelation 13 na 42 months magre-reign yung Antichrist. Yan pala, Brother Edwin, bakit nila ginagawa yan? Para mayroon silang mga gigibain na Sa mga mga propesya. propesya. Yun pala. At saka, magpapasalamat tayo, no, Brother Edwin, kasi dahil dito sa Biblia, nalalaman natin na niloloko pala tayo ng mga grupo na ito. Ay nako, kung walang Biblia, kaya magpapasalamat po tayo sa Panginoon. Yung mga taong hindi naniniwala sa Biblia, nako, lulukuhin lang talaga kayo. Madali lang kayong Oo. lukuhin ng mga taong Talagang manluloko. lulukuhin ka lang yan. Nga niloloko din nila Oo. ng mga sarili. Ay, kawawa naman. Ay, iwan ko na lang sa inyo, mga kaibigan, no? Kawawa. Lalong-lalo na dyan sa mga nag-claim na sila yung may-ari ng kalendaryo, Mhm. no? Ay, So, 15 ano lang lumabas yung nagsulat ng kalendaryo nila. 1582. Sa 15 Pero yung creation, ang Elder creation, Romel, sinulat na ni Noe yung Genesis, ni Moses yung Genesis noong 1446 hanggang 1406. napakalayo na nga eh. Busy. Pagsulat niya ng Biblia, Busy layo yun, na ang creation. Malayo na yung creation nun. Oo. Yung creation nun, Elder Romel, pag yung pong tinignan, more than 2,000 years na. Oo. 2,500 years, more than na. Bago niya nasulat. Bago niya nasulat, Elder Romel. Tingnan mo, pakalayo ba agad? Napakalayo pa. Kahit mag-claim si Moses na siyang gumawa ng kalendaryo, hindi pa rin. Hindi pa rin siya, Hindi pa rin tama. hindi pa rin tama. Kasi, po Sabihin yung, ni Moses, ako ang gumawa ng kalendaryo na yan. kasi ako yung sumulat ng Biblia. Ako ang sumulat ng Biblia, di ba? Pero hindi rin naman matutugma, Elder Romel, kasi Oo, po hindi yung naman creation, matutugma. 2,500 years pa before Kaya, ginawa yung Biblia. ibig sabihin, kahit sino mag-claim, wala, hindi talaga tugma sa kanya. Yan. Okay, no? So, Elder Romel, ating po tignan dyan ito, Elder Romel, sa verse 13. Verse 13, at ng, Ano ba ito? ano na, tapos yun. Tapos na yan? So, bakit meron pa dyan, 14 yata yan? 8, 14 siguro. At ng ikadalawang 7 araw ng ikalawang buwan ay natuyo ang lupa. O ikalawang buwan. Ikalawang buwan na Elder Romel. Ibig sabihin talaga, 1 year talaga nangyari yung flood. Ayan. 1 No? year lang. 1 year na. 1 year lang, no? So, dyan po mga kaibigan, nakita po natin yan, no? Na meron talagang 12 months in a year and there are 30 days in 1 month, no? And there was a 7th day in 1 week, no? And 4 weeks in 1 month, no? So, yun po ang katotohanan ng mga kaibigan, no? At ito po, Elder Romel, no? Ginawa din ito ni King David, no? Nung time na mamamatay na si King David, meron siya kasing inarrange sa na mga guard diyan sa temple, no, na magseserbisyo sa templo ni King Solomon, no? At ito po, tingnan po natin na meron pong mga family na mga soldado na inilagay doon si David. Every month po yan, in 1 year. Sila po ang nagsiservisyo dyan. No? Dyan sa unang kronika,
1 hanggang 15. 27. Bali ah. Okay, dito po sa 27 verse 1 to 15. Ito ang talaan ng sambayanan ng Israel. Sa makatuwid ay ang mga pinuno ng mga sambahayan, ang mga pinunong kawal ng libo-libo at daan-daan, at ang kanilang mga pinuno na naglingkod sa hari sa mga bagay tungkol sa mga pangkat na pumapasok sa lumalabas buwan-buwan sa Buwan-buwan. buong taon. Ibig sabihin, Dermel, meron pong naka-assign buwan-buwan dyan Sa sa isang isang taon. taon. Okay. Tingnan natin mga kaibigan Ang kung ilang. bawat pangkat ay 24,000 sa unang pangkat na para sa unang buwan. Unang buwan. Ang tagapamahala ay si Jobiim na anak ni Zabdel, at sa kanyang pangkat ay 24,000. Verse 3. Siya'y mula sa mga anak ni Perez at pinuno ng lahat ng punong kawal ng hukbo para sa unang buwan. Unang buwan. Verse 4. Verse 4. Sapagkat na para sa ikalawang buwan Kalawang buwan. ay si Duday na Ahothita, at sa kanyang pangkat ay si Miklot ang tagapamahala, at ang kanyang pangkat ay 24,000. Ay ikatlong punong kawal na para sa ikatlong buwan Tatlong buwan. ay si Binaya na anak ng paring si Jehoiada na siyang pinuno, at sa kanyang pangkat ay 24,000. Verse 6. Ito ang binaya na magiting na lalaki sa 30 at pinuno sa 30. Ang pinuno sa kanyang pangkat ay si Amihabad na kanyang anak. Verse 7. Ay ikapat na punong kawal para sa ikaapat na buwan Ika-4 na buwan. ay si Asahel na kapatid ni Joab, at si Hibadias na kanyang kapatid ang kasunod niya, at sa kanyang pangkat ay 24,000. Verse 8. Ang kalimang punong kawal para sa ikalimang buwan Kalimang buwan. at si Samhot na Itharahirta, at sa kanyang pangkat ay 24,000. Verse 9. At ang ika-6 para sa ika-6 na buwan Ka-6 na buwan. ay si Ira na anak ni Ekles na Tikokita, at sa kanyang pangkat ay 24,000. Verse 10. Ang ikapito para sa ikapitong buwan Kapitong buwan. ay si Heles na Bilonita mula sa mga anak ni Ephraim, at sa kanyang pangkat ay 24,000. Verse 11. Ang ikawalo para sa ikawalong buwan Kawalong buwan. ay si Sibakay na Pusisita mula sa mga Ziraita, at sa kanyang pangkat ay 24,000. Verse 12. Ang ikasyam para sa ikasyam na buwan at si Biser na taga-ana Tot, isang bahimintita, at sa kanyang pangkat ay 24,000. Verse 13. Ang ikasampu para sa ikasampung buwan at si Maharay na taga Mitnopa mula sa mga Zeraita, at sa kanyang pangkat ay 24,000. 14. Ang ikalabing isa para sa ikalabing isang buwan 11 man. at ay siya binaya na taga-Piraton mula sa mga anak
ni Ephraim at sa kanyang pangkat ay 24,000. Pang number 15, boys. Ang ika-12 para sa ika-12 buwan ay si Hel Dae na nito patita mula kay Otnil. Otniel at sa kanyang pangkat ay 24,000. Hindi si Size Eldermel, basahin mo nga. Kasi kung may Baka may katrisi. katrisi pa. Okay. Ang mga tagapamahala sa mga lipi ng Israel sa mga Rubinita, Siliser na Wala anak na. ni Sir. Why not? Wala na. Ang punong tagapamahala sa mga Sinumita, si Pinatyas na anak ni Maaka. Wala na ang ka-third month. Kahit Eldermel. ubusin mo, wala na. Ubusin mo, Eldermel. Wala na yung ka-third month. So, ibig sabihin, Brother Erwin, na 12 months lang. 12 months lang. So, walang dagdag na ika-13 Wala months. So, wala ang nagdagdag yan, ang mga tao Mga hindi tao gusto sa Biblia. Hindi, Yeah. yun nga, no. Yung hindi gustong maunawaan yung prophecy sa Biblia, Oo. dinagdagan nila ng ika-13. Grabe Man. talaga sila, no? Kaya pala gumagawa sila ng mga bagay na kung hindi mo alam, ay akala mo okay lang. Pero mga kapatid, talagang napakatalino ng kaaway sa pangdaya. Talagang napakatalino sa pangdaya talaga. Kasi po, Na kahit ang mga defender o fake nila o fake defender na, nagiging fake defender na. naging fake na sila kasi kahit sila hindi nila alam eh. Sabi nila, dabi daw nila, sila yung mayroon ng Oh, kalendaryo. bakit hindi nila alam? Pero bakit parang naluloko pa sila Oo, na kaya. mayroong ka-13 month, Oo. no? So, kakalungkot ang mga kaibigan at meron din silang sinasabi na yung first day daw nila is Monday because it is a working day. Hindi naman po nagsasabi ng Panginoon na working day eh. Kaya po manluloko talaga sila, no? Grabe talaga. Gumagawa talaga sila ng kwento. Tapos yung i-count nila na kung yung Monday nila is first day para sa kanila, pag binilang mo po yung ika-7 day, talaga naman pong tutugma sa linggo. Pero sa kalendaryo na, kitang-kita sa kalendaryo na hindi po first day yung, hindi po 7th day yung Sunday. First day po, diyan pa lang niloloko na kayo. So, ibig sabihin, Brother Wayne, no? Elder Wayne, pag naniwala ang tao na ang first working day ay first day ay Monday, ibig sabihin, ginagawa nila na ang Saturday ay working day din. Working day din. So, yun ako, talagang napastanganan talaga, no? Saka, Elder Mel, pinapakita po nila na mas magaling pa sila sa Panginoon. Yan. Kasi sabi ng Panginoon, first day talaga, always sa Sunday. Oo. No? Yung working day talaga is Sunday. Mhm. First working day, hindi po Monday. Sila po ilang yung gumawa niyan, Elder Mel. Yan. No? So, nakakalungkot lang, no? Niluloko lang nila yung kanilang mga sarili dahil po sa kanila din pang mga panuloko sa mga kapwa nila tao. No? So, ito, Elder Mel, no? Si King David, nag-reign noong second king ng Israel ng Judah o Israel ng Judah, no? From roughly no, according sa mga nagre-research sa Romel, 1010 to 90 o 970 BCE. Ibig sabihin po, Elder Romel, wala po pa dyan si Gregory. Kahit saan sa ilagay, Elder Romel, kahit doon pa sa paggawa ni Moses ng 5 books niya, hanggang dito po sa Chronicles, wala pong Gregory na i-exist. Ay, si David pwede rin mag-claim nito. Kami nagawa ng kalendaryo na yan. Hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Kasi po, ang layo-layo na King David sa creation hanggang sa kanyang kamatayan. Ay, nako. No? So, talaga pong wala pong tutugma at saka po wala pong kahit na sino po ang pwedeng mag-claim niyan. No? So, wala po. Gregory po is 1582 po. No? AD po yon. Ito po, 1010 to 970 BC pa po. Hindi pa po pinanganak si Gregory. Meron ng kalendaryo sa Biblia. Ano ba naman kayo? Gumising na nga kayo dyan. Hindi pa nga masiguro kung ipanganak ba yan. Di ba? Okay, no, tingnan po natin ito. No? According to the legend, kahit po, ito, Ayan. sabi daw nila, ang Rome, kasi po, mga Roman Catholic po kasi sila, Elder Romel. So, claim nila, taga Rome din sila. Even din po, Elder Romel, no? According to the legend, Rome was founded in 753 BC. Ibig sabihin, wala pa yung Rome, nandyan na yung kalendaryo. Ayan. Ang tagal-tagal pa, oh. Ilang taon pa.
Simula nung namatay si King David hanggang sa Eh, ano ng kalendaryo. Mas pwede ng- pa ni si Romulos mag-angkon nga silang gumawa kay una sasakay sa mas mauna Oo. nauna siya kay Gregory. kay Gregory. Pero Hmm. bisan siya pa mag-angkon, kag bisan si David, bisan si Moses, hindi gid pwede. Hindi rin, mali. Hindi gid. Tagalogin mo naman. Tagalog tayo ngayon, Romel. Baka nakalimutan mo. Sorry po. Sorry po mga kapatid. Hindi talaga pwede. Wala Brother talagang Erwin. tutugma sa kanila Hindi kahit tutugma. sino sa kanila, Elder Romel. Oo. No? So, hindi rin po si Romulos. Hindi No? gid. Hindi rin po siya pwedeng mag-claim kasi Kaya po ito, ang taga Roma. layo-layo. Oh, Romano din. siya talaga yung founder ng Rome talaga. Oh, ayan. No? Si Romulos. Buti So- bakit hindi inangkin na, kung gumawa ng Nakuha na ba ng kalendaryo na yan. kalendaryo? No? So, wala pong pwedeng mag-angkin yan, mga Ayan. kaibigan. No? Only Panginoon lang po ang meron niyang rights ng angkin. Kasi pag inangkin mo nga, ikaw ang gumawa, Brother Erwin, ng kalendaryo, ibig sabihin, creator ka din. Ikaw rin ang isang creator. Oo, kasama ka doon. That is also one Grabe, ano? that is what also Elder Romel, isa sa mga tinatawag sa Biblia sa Revelation 13 na blasphemy. Ayan. Hmm. Kasi ang pagka-creator ng Panginoon ay inangkin niya. Angkin lang nila, Mm. Elder Romel. Angkin lang sila ng angkin. Kagaya ng kanilang ama, angkin ng angkin. Talaga naman. So dito Elder Romel, tingnan natin. Sa isa sa mga talahanayang ito noong AD 525, isang munghi na nangangalang Dionysius Exiguus, no? Kasi ito Elder Romel, English kasi ito, pinatranslate ko lang kay GPT, no, kay ChatGPT sa Tagalog. Translate mo. No. Okay, no? Mula sa Sintia Minor na kilala rin bilang Dinis the Small. So, ibig sabihin pala ng Dionysius is Dinis sa English, Elder Romel, no? Ang nagsimulang bilang ng mga taon mula sa kapanganakan ni Kristo at ipinakilala ang sistemang AD. Wala pa po si Gregory, mga kaibigan, meron ng taong gumawa ng AD BC dating method. Ito po si Dionysius Exiguus noong 525 AD. Ang layo pa ng 1582. Elder Romel. Ito nga sino ba to? Si Dennis na to. Oh. Pwede din siya gumawa ng kwento na akong gumawa ng kalendaryo na yan. Kasi, po Elder Romel, inutos po siya ni Pope John the First, ayan. no? Na gumawa ng kalendaryo na merong AD at BC dating method. Bakit ano ba sila? Para po ang purpose Elder Romel, para maiintindihan ng nagbabasa ng libro kung kailan talaga nangyari itong mga event nito. Ito nga ba nangyari noong after ni Christ? O ito ba ay nangyari noong Panahon ni Kristo? panahon ni Christ o kung saan nung time na pinanganak si Christ? So para ma-distinguish nila Elder Romel kasi po, Malaking tulong naman, di ba? oo, maging tulong naman. Example, 538 BC. Anong nangyari? Yung Babylon napulin Ayan. sa Median Persian Tama. Persian Empire. Kaya pag hindi mo nilagay ng BC niyan, magtataka ka. Ito bang 538 Ano ba ito? BC at saka yung 538 AD ay nangyari? Di ba meron tayong Parang prophecy BC. ng 538 AD na yung si Justinian, Oo. Emperor Justinian nag-decree ng papal supremacy. 538 AD ba 'yon? 538. O tama, 538 AD. 500. Kaya dyan sila nagsimula. Oh, 538 BC din. Ano ba? Isa lang ba tong event? Oh, kaya po ginawa po nila yung BC at AD. BC at AD para ma-distinguish po nga hindi po magparehas. Hindi po parehas Hindi sila ng panahon nangyari, no? Yun po yung sistema ng ginawa ni Pope John. Pero meron po talagang nasa likod yung Elder Romel. Bakit po niya ginawa to? Inutos si Exiguus, ni Dionysius Exiguus na gumawa ng AD-BC dating method. Yun lang kasi yung pinapalabas nila Elder Romel, no? Ayon sa isinulat ni Gregor Declare, isang guro na kasaysayan na ito, hindi siguro nalagay dito. No? Ito basahin natin. Binuo ni Dionysius ang kanyang sistema upang palitan ang sistemang Diocletian. Ibig sabihin, may mga kalendaryo na noon. Mula pa 1582, may kalendaryo na noon. May nauna pa sa kaya. Nauna pa sa kanila. Ito mga kaibigan, inyong history ito. Si Exiguus po, Catholic po ito. Naging membro din po ito ng Roman Catholic Church kasi po siya po ay inutosan ng Pope. Actually, wala pang ang Roman Catholic Church nito eh. May papacy na pero wala pang Roman Catholic Church na lumabas. No? Na ipinangalan ni Romanong Emperador na namumuno mula AD
284 hanggang 305, no? Si Diocletian, yung persecution ba? Siya yung ano ng first persecution doon sa mga Christians sa Rome. Ginamit ng sistemang ito ang bilang ng mga taon mula noong mula naging emperador ng Roma si Diocletian. Ang unang taon sa talaan ng Pasko ng pagkabuhay ni Dionysius ang Anno Domini. Yun, nilagay niya AD, Anno Domini. Hindi po after death ha? Anno Domini. Ibig sabihin po ng Anno Domini po, panahon po ni Christ. 532, no? Ay kasunod ng taon na Anno Diocletiani, no? 247. Ito po. Bakit po nandyan yan? Okay, tingnan natin ha. So, ito kaya pala nagkaroon ng BC-AD dating method dahil po dyan, no? Kay Dionysius Isigos, no? At determine po yung mga history na yan dahil po kay Dionysius Isigos. Ibig sabihin po, Dermel, noong 532 AD, siniraysa niya, kanya pong change po niya yung mga event na yan according din sa mga dating nila, no? Hanggang pumunta po siya sa 753 BC. Kaya po, nakita nyo po dyan, yung history po, from one, yung, baliktad yung kanilang paglagay ng date. Kasi po, pag-close ng 523 hanggang sa 180, 180 to pataas po. That's why yung kanilang BC dating method, ang bilang nila baliktad. Oo. Baliktad. So, no? ang BC, ibig sabihin ng BC, mula sa taas, pababa. Pababa. No? Hanggang 0. Hanggang 1. Walang 0. Walang 0. Walang 0. Hanggang So, 1. mula naman sa 180. ang ED, 180 to Hanggang na ngayon yun. papakyat, no? So pakyat. baliktad yung kanilang pag-arrange sa BC, no? Kasi po, diyan po kasi yung basihan ni Isigos, 523 hanggang 180, and then 1 BC hanggang pataas. That's why po, medyo nakukonfuse yung mga ibang tao siguro dito sa BC dating method na ito, no? Ito po, tingnan natin ha, kung sino nga ba ang unang Eldermel, ang gumawa ng Roman calendar talaga. Ayan, para malalaman No? natin. Hindi kalendar ng Panginoon ha? Roman calendar. Hindi yung kalendar, kasi may original na kalendar yung sa Panginoon. Yung sa Panginoon. So, gumawa din sila ng kalendar. Ang kalendar, mayroon din silang ginawa. Ito yung pala yung kiniklaim nila. Oo, yun siguro, dapat ang i-claim na Oo. mayroon kami ang ginawa. No? Kung ang Diyos niyo mayroon, kami mayroon din. Meron din. Sana ganun. Kasi ang problema nila, Dermel, kiniklaim talaga nila, nga sila talaga yung may-ari ng kalendar, no? Ng buong kalendar. Sige, claim nyo. Wala namang problema. Ito na. Ito, Eldermel. Origin of our months date back to an ancient Roman calendar that only had 10 months lang. 10 months lang po yung may pangalan na kalendar. So, sa kanila yun, ha? Sa kanila yung Eldermel, sa kanila 10 yun. months lang, no? Sa Biblia 12, ha? Dito, sa kanila una, 10 months. 10 10 months. Yung may pangalan. yung may pangalan. So, dalawa doon walang pangalan. So, bali 12, pero ang may pangalan lang, 10 lang. 10. Ang dalawa doon walang pangalan. Okay. So, tingnan natin, Eldermela. Martius was the first month of the old calendar and named after Mars. March, ha? Sila din mismo, Eldermela, nagpatotoo na yung January was not the first month. Klaro. Ha? Sila lang papatotoo. Kasi sa Biblia, talaga naman, Eldermel, March naman talaga yung unang araw, nung unang buwan sa Biblia. Tingnan natin naman mamaya-maya, no? First month nila is March, no? Second, Aprilis derived from Aperta, which means open because it was the flower bloom, and the month of Aphrodite, the goddess of love, our month of April. Sila po ang gumawa ng mga pangalan na yan. Sila lang gumawa ng pangalan. Hindi naman tayo to. wala naman pakialam kami dyan sa mga pangalan yan. Hindi naman importante. Kasi sa Biblia may pangalan din, di ba? First month. First month lang. Pero yung first month na yan, sa buong month, sa buong 12 months of Jeromel, yung Biblia, isa lang pong month ang pinangalanan dyan. Jeromel, tingnan natin yung mamaya-maya. Mayos, dedicated to Maya, one of the oldest goddess of Rome, May. Yan po. Yan po kasi, Elder, kaya po binigyan nila ng mga pangalan yan kasi may po mga, in honor po sa kanilang mga gods. Mayroon pala silang in-honor dyan, ang buwan na yan. Sa kada buwan po meron silang in honor.
That's why nilalagyan nila ng pangalan nila ng kanilang mga gods and goddesses. No? Junyo, dedicated to the Etruscan goddess Juno, goddess of marriage. June. Ano? Yung July po, hindi po July noon, nung time ng ancient Rome, ng kalendaryo. Ang pangalan po yun is Quintilis. Quintilis. Ibig sabihin, 5th month. No? So, ang Quintilis, ang butsilin ka limang Oh, buwan. quinta, parang quinta, ba Elder ikalima. Sixtilis, o kung 6 month, that is August. So, tingnan po yung spelling ng 6 na yan. No? Bakit hindi ay? So, Hindi ka, anim. No, okay. September po, that is 7. October po, that is 8. November, that is 9. Ibig sabihin po, Elder Romel, mula po sa Quintilis hanggang December, pinangalanan po according sa nila sa pag-arrange ng kalendaryo, no? The imperial era, Quintilos and Sextilos were replaced by Julian and August in honor to Julius Caesar and Octavius Augustus, no? Yan po na nirename nila. So hindi po in-insert yung pangalan yung July at saka August, ha? Kasi po yun po ang turo nila nung una, Elder Romel, naniniwala naman ako na in-insert lang daw yung July at saka yung August, kaya po yung September ay nagiging 8 po o kung nagiging 9 month. No, hindi po yan totoo. No? Nirename lang po nila. Okay. Paano po nagiging first month yung January? Okay. At first, 2 months were ignored, about 60 days, no? As you can see, if you count the month described above, no? They ignored the months were in the winter during the period that occupies this month was a festival for waiting for the spring, no? So wala pong pangalan yung 60 days na yun, Elder Romel. Ibig sabihin yung 2 months na yan, wala pong pangalan, no? A significant gap in the season was present with the passage of time. The solution, sino po ang nagbigay ng solusyon? So, yung solusyonan nila. Kasi po wala pong pangalan yung month na yan. Sino ang nagbigay? The solution to this problem was achieved by Numa Pompeius. Si Numa Pompeius po, yung ikalawang king according to the legends ng Rome. Adding the remaining 2 months, Januarus and Februarus, as the 2 missing winter months. So, binigay lang po dyan ni Numa Pompeius yung January na pangalan at saka yung February. Okay. Bakit January at saka February? Januarus dedicated to Jano, God. Jano, god of gates. The beginning of the year, January. Kaya pala, Brother So, Will, pag mag-celebrate ka ng New Year, patay. patay ka, Elder Romel. Ay, dedicated pala kay Jano, God nila. Ay, So nakita niyo po mga kaibigan, bakit po every January meron pong nangyayari? mga celebration nila, no? May nangyayaring gera, Elder Romel. Di ba last year, yung Hamas at saka yung Israel? Bakit kaya January din yun. yung January si Trump, inano Yan niya, yung Venezuela. Venezuela, talaga. Kita nyo, mga kaibigan? Talagang mayroon silang ino-offer sa kanilang God. no? Kasi po, si Janus po was the God also the beginning of war. Ayan. Kailangan pala, may gagawin talaga sila. Kaya po si kaya po may merong 4 na doors dun, Elder Romel, Oo. no? Si Janus. Yan po ay binubuksan nila. Ibig sabihin, pag binuksan nila po yan, meron pong girang mangyayari. Kaya po, every January, meron talagang nangyayaring Elder Romel na Mabuti lang, hindi tayo kasama doon sa January nila, nagigirahin. Talaga. So, wag po kayong mag-New Year, ha? Hindi po Ay, yan, nako. hindi po yan New Year ng Panginoon. New Year po yan ng pagan. Kaya po, matulog po kayo. Sabihin naman ng mga kasama natin, ay bakit ang tatakot kayo magsabi ng Happy New Year at saka Merry Christmas? Ay, nako. Ibang Ano pa sila, matapang pang magsalita. matapang magsalita na bakit natatakot kayo magsabi? Parang nagalit pa sila, Romel. Oo, sa mga yan ako. kapatid. Pagalitan pa nila mga membro na parang ayaw sumagot ay talagang sasagot na lang kasi pastor eh. Okay, Kawawa. Februaros, dedicated to Pluto. Febros, the god of hell. Aba, yung month pala natin ng Romel is the god of hell pala. Kaya minitin yung ating ulo.
Mainit pala ulo mo. Itong February, Parang no? may ano, no? Parang February, the God of Hell kasi. mga kapatid, no? kapatid, no? Sana po, hindi na po kami mainitin ngayon. Kasi, ano kami, Februaros. The God of ano ganini? The God of Hell. No? Ba, nako. Si Pluto. So yung Pluto po, yung sa Roman God po, parang siya po si Vulcan yata. Si Vulcan. Si Vulcan. God of Hell. Kaya ganun, pumuputok kami Yung sa Vulcan. Yung Vulcan. Pumuputok sa galit. Okay. No, dyan po, Elder Mel, mga kaibigan natin magpapanood, yan po yung history ng kalendar nyo. Yan. Yan po ang dapat ang kinin nyo, hindi po yung kalendar ng Kaya- Panginoon. Kaya tama naman, may kalendar sila. No. So, huwag yung angkinin ng kalendar ng Biblia. Kalendar po ng pagano, Ayan. yung kalendar nyong inangkin. Oo. Hindi po kalendar ng Panginoon. Oo. Kailangan po natin i-distinguish. Oo. Tama naman pala. Tama, may kalendar naman pala sila. Kaso, kalendar pala ng pagano. Oh, nung mga taong hindi nagkikilala sa ating Panginoon. Mayroon hindi. naman pala silang kalendar. Okay. Kaya yung mga kalendaryo nila, bawat month, mayroon silang Sineselebrate. sineselebrate sa For kanilang God. For the gods and Oo. goddesses. Oo. Nire-rename lang nila sa mga Christian name. Grabe, no? Iba Dinidisipline. talagang estilo nitong mga manluloko, ano? Kaya po, yung mga manluloko ay niloloko din nila yung Kaya, kanilang mga tama naman sarili. yung kasabihan na walang manluloko kung ay nagpapaloko. Kung walang nagpapaloko. So, Okay. tama naman. Okay, now we partly thank to the Roman King Numa Pompeius, para daw tayong may utang na loob ba kay Numa Pompeius, no? According to the tradition. Bakit po wala naman kaming utang na loob diyan? Bakit po kami magpapasalamat diyan? Kasi po meron namang kalendar yung Panginoon na ginawa. Kaya pala sinasabi minsan ng iba natin meron naman tayong sa Utang Roman na loob. Catholic, utang na loob. Ano bang utang na loob natin sa kanila? Ang tao po ang may utang na loob sa Panginoon, hindi po ang Panginoon. Hindi po tayo. Hindi po May tayo, utang na loob mga kapatid. Sa Panginoon po tayo may utang na loob, hindi Oo. po sa Romano Katoliko. Ay, nako. Okay. According to the tradition, during his reign, 715 to 673 BCE, Numa revised the Roman Republic calendar. Wala pa pong Gregorian calendar. Meron na po. Republican kalendaro? So that January replaced March as first month. Agoy, kaklaro, Ni-replace talaga Gildermel. Ibig sabihin po, imbes na first month is March, ginawa nilang ginalawa nilang January. No? Kaya malalaman mo din na yung kasinungalingan nila, tinatanggap naman nila. Nagsisinungaling kami. Para sa Gildermel, kapag sa debate to, sabi nila, objection! Objection. Hindi po reliable source yung binigay niya. Ayan. Yun lang Ayan na sasabihin. lang, di ba? Objection nila ng object. Pag meron pagkakasing lusot, object talaga lahat. Bigla silang o-object. Pag mahuli sila. Pag mahuli sila, object talaga sila. No? Kasi Kaya nga, wala talagang patutungan yung mga debate na yan. sabihin nila, Dremel, hindi po standard reference. Grabe, Encyclopedia.com, hindi po standard reference. no? Grabe, no? Parang nakala mo tunay, no? Saan ba kumukuha ng source yung Britannica Encyclopedia? Di ba sa inyo din? Ayan. Ay, nako. Tapos object kayo ng object. Hindi po reliable source. Hindi po standard source. Baka tama yung sinasabi na February. Mainitin. Mainitin. Mainit. Oo, sorry. Ayun. Ano mo Hindi po ako nagagalit. Okay. Okay. It was fitting choice since January was named after Janus, the Roman god of the beginning. Mars celebrate Mars, the god of war. Some sources claim that Numa also created the month of January. However, there is evidence that January 1st was not made the official start of the Roman year until 153 BC. Ito nyo? Pinalitan talaga, no? Sabi doon nila, si Numa Pompeius daw. Pero yung calendar pala, Elder Mel, nung tinanggap na yung January as first month, noong 153 BC na. No? Okay, Doc. At ito rin po, ni-retain din po ni Julian ng Julian calendar. Wala pang Gregorian calendar, may Julian calendar na. May nauna na pala. May nauna na. No? In 466 BCE, Julius Caesar introduced more changes through the Julian calendar.
as it became known, no? Retain January 1st as the year opening date. So, hindi niya pa binago, hindi niya po binalik doon sa March, kundi po inadapt niya rin po Patuloy yung po. first month po na January, no? With the expansion of the Roman Empire, the use of Julian calendar also spread. However, following the fall of Rome in 5th century, no? CE, many Christian countries altered the calendar so that it was more reflective of their religion. So, kanila na lang pong mga religion of their no? Hindi, tinakwil po nila yung Julian calendar, no? And March 25, Feast of Annunciation, and December 25 became more New Year's Day. Ito naman po, ginawa po nilang March 25 yung first month, yung March pala, ginawa ng first month, kasi po meron din po silang Assumption of Mary na feast daw, na dyan po dyan po daw ibinuntis ni Mary, si Jesu Cristo. Napakalaking mali naman po So, yan. ina-arrange pala nila mga buwan para sa kanilang Gusto lang gusto nila. gusto nilang ipatupad sa kanilang religion. Naku, nakakaawa naman So, itong mga tao. talagang Hindi nyo kasi inaalam yung prophecy. Si Jesu Cristo po hindi po pinanganak ng December 25 po. aminado naman sila. Tama naman yun. Na hindi Sir. naman talaga na Si reminder lang daw na Oo, meron talagang kaya reminder lang na kung Meron- December ay mayroong meron talagang isang savior na Savior. ipinanganak. Bakit po ba? December ba? Bakit mo ba i-remind ng December, Elder Romel? Kaya ang mga filosofiya na yan pumasok din sa atin. Mga Sa ganong loob ng iglesia. filosofiya. Pumasok din yan. Hindi naman importante kung Oo. pinanganak siya, di Oo. ba? Ay, importante Importante, doon. niligtas tayo, Elder Oo. Romel. Oo, di ba? No? So, kaya yung mga filosofiya nila, galing pala dito. Sa Roman Catholic. So, kaya mga kapatid, mga kaibigan natin sa church, no, wag po, yung mga filosofiya nila, wag yung pong ipapasok dito sa atin. Okay. So, Elder Romel, it became clear that Julian calendar required additional changes due to the miscalculation concerning leap year. So, binago po yung calendar. The calculated effect of this error over the course of several centuries caused various events to take place in the wrong season. It also created problem determining the date of Easter. Ito pala yung problema, Elder Romel. At ito rin ang nagiging rason kung bakit, Elder Romel, inutos ni Pope John I, si Dionysius Isigus kanina, na natin binasa, dahil din po sa Easter celebration. Riniarrange din po ni Gregory, sabi daw si Gregory daw gumawa, pero hindi naman si Gregory, riniarrange niya dahil din po sa Easter celebration. Bakit ay yung ibig nila sabihin ng leap years na yan, Elder? Ano ba yung may epekto? May error pala yun. No, yung 365 point, may point kasi doon eh. Hindi, ang ibig ko sabihin, pag ang Panginoon pala gumawa pala ng ang calendar, hindi perfect. Parang pinapalabas nila na ang creation may problema. May problema. Yung, kasi Diba? parang may leap year. Oo, kasi kaya may error kasi may mga sobra, may mga kulang. Dito po Parang- natin malalaman, no, mga kaibigan, na hindi talaga kalendaryo ng Panginoon yung kanilang ginagawa. Oo, so, Kalendaryo po ng paganism yun. kaya nga, dito sa loob natin, parang ganun din ang nangyayari. Na dahil daw may mga problema daw ang mga buwan na hindi, may mga oras na may kulang, may ganun. So, kaya ginano nila ang kalendaryo. Inarrange daw nila. Re-arrange nila. Ang pagka-arrange nila na naintindihan ko, Brother Erwin, para po sa kanilang mga gods. Ina-arrange pala nila para sa kanilang gods. Para tumama doon. Sa festival. O ng sa kanilang- festival ng gods nila. Kanilang mga gods. No? Ayan talaga pala yung ang kuan. Totoong cost nyo. Totoong cause nito. Hindi yung ang parang pinapalabas na Parang mali yung creation. Mali yung creation. Hindi po. Ay, naku. So, ito po yun. No? Kaya po nila inulit-ulit yung mga kalendaryo dahil po sa Easter Sunday celebration Ayan. nila. So, ibig sabihin, kasi may mga oras, mga minuto, parang sila, kala mo parang stricto sila kahit sa mga minuto, ano? Mm, Na para maayos talaga. yung problema.
Grabe, akala Hindi mo. po ang Panginoon ang gumawa ng problema. Kayo po yung gumawa ng kanyang Ay, nako. sariling problema. No, ito po Elder Romel, thus, Gregory XIII introduced sa revised calendar in 1582. Hindi po siya ang gumawa, rin-revise lang po. Kita mo? So, Lumalabas parang umilit talaga. naman yung ulo ko, Elder Romel. Oo. February ka nga eh. Okay. In addition to solving the issue of with leap years, no, the Gregorian calendar restore January 1st ulit. No, as the start of New Year. Kahit Hindi sino po. pumalit, ganun-ganun lang talaga. Kasi yung purpose lang talaga nila. For the gods. For the God nila. And goddesses celebration. Ayan. So, Kaya po yun lang rin talaga. kaya po rin nila yung January 1st Oo. because of their God Janus. Yan. No, kaya po, Wala yan talaga pag-isip ng buwan sa Panginoon. Wala talagang problema diyan sa creation. Ang problema sa kanilang mga ginagawa kasi hindi tama sa kanilang gods. mga So, gods and dapat, goddesses. ang mga celebration na tumama sa kanilang mga gods. Yan. So, isa pa rin po ito mga kaibigan kung bakit po nila ginagawa yan because of their celebration. Kaya Yan. po, wag po kayong magpaloko na sa January 1st na yan as first month, Ay, sa atin, iba naman tawag no? Year end yun. year. Year end yun. Hindi naman yun, hindi naman yun, New Year. New Year. Yung year end, New Year, iba no? Katapusan ng buwan. December din yun. Yung Napakatalino talaga ng Japdo, no? Marami po silang ginagawang mga Marami talaga. speculation dyan. Kasi po Kawais yung talaga. sabi nila January 1 daw is, Oo. ano daw yun, pagtutuloy daw ni Kristo yun. Well, kung December 25, mula sa December 25 hanggang January 1, 8 days na. 8 days. Kasi nung celebration yun. Sabi daw nila, pagtutuloy daw ni Kristo yun. Kaya yun? Yung Kaya ano tinuli. ba totoo ba? Kaya yung ano din po din sa Tornalia yun eh. Yan talaga ang totoo doon. Nasa manger, yung nasa lagay sa manger, sabi daw nila, si Kristo daw yun. Hindi po ano po yun, si Bacchus po yun. God of wine and revelry. Ayan. Kaya po, pag ano mo ng December 25 hanggang January 31, yung mga tao dyan, January 1 hanggang 31 nga, yung ano nila, no? Lahat po ng tao dyan lasing. Kasi po, nandyan po yung spirit of Bacchus sa kanyang celebration. Bakit lasinggero ba si Bako? Oh, siya ang god ng wine. Agay! Siya po ang god ng Ah, wine. di ba, Kaya ang po, wine di ba sa Bible ay ibig sabihin doctrine. Eh may mga ano talaga no. may mga specific, May ano specific. talaga sila ng mga Ako. celebration. So, niloloko lang po yung mga So kaya kaibigan natin. sabihin naman ng mga kapatid ay hindi naman December yon, January, pero hindi pala alam natin mga kapatid, kaibigan, na celebration talaga pala yun ni Bacchus. Ano siya ng God sang God of wine. God, God of wine. God of wine. Siya ang Diyos ng Ng mga palahubog. ang mga lasing zero. Wala sing So, yung pala, Grabe Dermel, talaga, no? pag tayo po ay umiinom noon, Dermel, Zero? yung Diyos natin pala ay si Bacchus pala. Ay, naku. So, Kaya, nung mag-New Year, ay, maganda talaga mag-inom eh. Yung parang, magpalasing ka. Hindi. Kasi, inisip mo pagkaga, wala namang trabaho. O yun, di ba? tapos yung ginagawa namin, Dermel, of course, no, 31 ng December ng hapon, hanggang gabi na po yun, Eldromel. O, inom ng Inom hanggang Oh. alas 3. Kasi- Tapos yung aming tulog lang, Eldromel, alas 3 hanggang alas 5. Oo, Gising na kami, pero lasing pa. oo. Inom na naman. pa rin kami, Eldromel, ha, January, hanggang January naman ng gabi. Oo, nung ano na, 2 na yun. January 2 na. Wala namang problema. Hindi naman natin alam kung sino sineselebrate. Ang sineselebrate natin doon ang ating tiyan. Yung pala, Eldromel na yung Pala eh. yung totoo pala si Totoo eh. Bacchus pala Si yung Bacchus God pala. natin. So, kasi ibig sabihin, may Diyos pala tayong si Bacchus. So si Bacchus Ay, yung nako, si mga Bacchus, kapatid. sineselebrate natin si Bacchus papuntang January 1 na ating nire-receive yung God na si Janus. No? Marami tayong God. Marami tayong God na Ay, nako. nakatawa naman Kawawa tayo noon, talaga. Jeromel. Mabuti na lang po ay nirescue po tayo ng Panginoon Thanks, dyan, God. Jeromel. No? Mabuti ang Panginoon natin. Ito po, si Christopher Clow po ang gumawa ng Gregorian calendar. Hindi po si Pope Gregory, ha? Ayan, diyan pala mali na eh. Ipinangalan lang kay Gregory kasi po siya po ang pinakasikat na tao noon. Pero sa kare,
Kasi, Pope siya kasi, Pope, Elder Mel. Kasi po, pag hindi po yan pinangalan, kay Pope Gregory yung kalendar na yan, sigurado papatayin tong si Christopher Claus. nako. Kasi po, yan po yung karakter nila. Namamatay tao talaga, totoo. Pag hindi Kasi po ibigay ito sa po, kanilang, ano, kasi po ito po nangyari po itong revision ng kalendaryo during Dark Ages po. ayan, no? 1538, Ito po sabi nila, Christopher Claus, mathematician Ibang and barya, astrologers. 1538 died. No? So kaya pala Elder Mel, sabi ng Panginoon doon sa ano, yung mga bituin, sa yung mga tanglaw nang bibigay ng months, days, and year, no? Kasi po yung gumawa ng Gregorian calendar was Christopher Claus, mathematician and astrologers pala siya. O kaya po nagawa niya po yung calendar na yan, yung computation ng Gregorian Kaya calendar. pala marunong sa tumingin ng mga bituin. Kasi nandiyan naman sa Bible na Diyan sa Biblia. yung pag-arrange nila ng mga Months. kalendar, kasi dahil sa mga posisyon ng mga Bituin bituin. ng ano, Nandiyan po sa Isaiah chapter 14 verse 29 po. most important achievement related to the reform of the calendar under Gregory the 13th, no? Born at ito ba to? Bamberg, Bavaria, no? Bamberg, Bavaria, 1538. 1538. Died at Rome, 12 February 60 and 12. No, the German form of his name was Latinized into Clavius. Yan po yung claw po dyan ay ginawang Clavius. Siyang si Clavius. Ginawang Latina, ano, Latin. He entered the Jesuit Society. Isa rin pong society ng ginawa ng Roman Catholic Church. In 1555, and his special talent for mathematical research showed itself even in his preliminary studies at Coimbra. So, mga kaibigan, hindi po si Pope Gregory ang gumawa ng kalendar. Get gano, napakasinungaling mo. Si Gregory nga bang gumawa ng kalendar? Kasi po yung question siya ni Bacalares Romel doon sa kanilang debate ba yun? Sabi na daw niya, hindi pa po pinangalanan yung mga pangalan ng ng calendar days. Kasi po, nung time ni Gregory lang po, ginawa yung kalendar. Ay, nako. Wala pa si Gregory mo. May mga kalendaryo ng mga Roman. Kahit nga, Elder Romel, hindi nga si Gregory ang gumawa ng kalendaryo. Si Christoph Claus naman po kasi Elder Romel ang totoong gumawa ng kalendaryo. No? Talaga pong mga sinungaling kayo. Mga CFJ kayo. Sabi naman nila, objection! Your Honor. Kaya masasabi naman nila, hindi, standard reference. Diyan na sila Kalokohan. babawi sa mga standard. Okay. Sa Biblia, anong buwan nga ba, Elder Romel? Ang unang buwan? Exodus chapter 12 verse 2. Okay, chapter 12 verse 2. So, basahin mo na lang tayo, Elder Romel. Nandiyan pala eh. Ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan, siyang magiging unang buwan ng taon. Klaro, Elder Romel. Meron talagang buwan, no? Unang buwan. Unang buwan sa isang taon. At ano po yun, Elder Romel, dyan sa Sa araw, verse 4? sa araw na ito ay umaalis kayo ng buwan ng Abib. So, 13 na po to, hindi lang po pinalitan yung chapter at verse dyan. Chapter 13 po, verse 4 po ito. At yung buwan na po yan, Elder Romel, pinangalan talaga ng Panginoon na Abib. Abib. Siya talaga ang pangalan nito. Ang unang buwan ay Abib. Abib, no? Kung tingnan, yung unang buwan na po na Abib is Nisan, no? Pinalitan nila ng Nisan noong captivity sa Babylonia. And then, determine po na yung Nisan na yan, that is March po. No? Ayan. Sa gitna po ng March at sa gitna po ng April. Aminado naman sila na ang March ay unang buwan talaga. So, pinalitan na nila ng January. Kaklaro na. Pakaliwanag. Okay. Ilonggo yun. The Roman period, 1st to 3rd century AD, no? So, dito na pinangalanan nila yung mga kalendar. Ayan. Yung first day is Sunday, no? Monday, March, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, no?
At saka po ito, pinalitan po yung ibang pangalan dyan, no? Ito Germanic influence, the 3rd to 5th century AD, no? Yung Mars, ginawa pong Tuesday, o Germanic god Thew. Tiyo. Mercury, Wednesday, Germanic god Woden. Jupiter, Thursday, ginawang Thor, the goddess of thunder. No, Diba si Thor. itong Thor na to, may pelikula na Oo, Thor na yun. sa Avengers, one of the Oo. gods, no? Yung Venus is Friday, si Frigg, no? Si Frigg po, that is po, mother po yan ni Thor. Grabe, ano. Kaya po wala po kaming pakialam sa mga pangalan nyo dyan, no? Kasi po yung Panginoon talaga, meron po talagang binigay na one day para sa Kanya. At pinangalanan niya talaga Elder Mel, no? And dyan po sa Exodus 20 verse 8 to 11. Sige kasi hindi ako sanay dyan. Dito. Okay. 20 verse 8, sabi po dito hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, at ang iyong aliping lalaki at ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. 11. Sapagkat sa loob ng 6 na araw at ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ngayon, sa isang araw, may isang araw lang dyan na pinangalanan ng Panginoon at that is the Sabbath. Ayan. Kayo lang po ang pumangalan dyan ng Saturday. Hindi po ang Panginoon. Pangalan dito sa Biblia, Sabat yun. Sabat, yung ika-7th day. Hindi Saturday. Hindi So Saturday. tama naman pala sinasabi. Hindi naman ang Saturday dyan ay sa Biblia sa Sabat yun, hindi yung Saturday. Tama naman, di ba? Sila lang ng pangalan. Kayo Na lang po ang ikapitong araw pangalan. ay Saturday. Ayan. Kaya po mga kaibigan, sana po ay ito ay makatulong sa inyo na kayo po ay hindi na po malilinlang ng mga taong ito na sila po ay nagkiklaim na sila po ay may-ari ng kalendaryo. Hindi po. Panginoon po ang may-ari ng kalendaryo. Ayan. Meron kayong kalendaryo pero paganong kalendaryo po yan. Sa kanila yun. Sa kanila Tama naman yun. May kalendaryo naman sila. Pagano nga lang. Oo, pagano lang. Hindi na ayon sa Panginoon. Ayan. So yan po. Accurate kasi yung kalendaryo ng Panginoon. Oo. Hindi binago-bago. Hindi Ay sa binago. kanila, binabago-bago Binabago nila. nila dahil sa kanilang festival na Oo. Easter Sunday. So, ibig sabihin, kahit sa paggawa nila, ay maling-mali na talaga. Okay, no? So, Wala na, brother, wala na, Elder. So, papasalamat po tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Bago po tayo sa ating mga kapatid, mga kaibigan, i-share po natin para na marami namang makabenepisyo ng programang History and Prophecy Ministry. Huwag po kayong matakot, huwag po kayong hiya, mga kapatid. I-share po natin kahit magagalit pa sila. Importante na ma-share natin sa kanila. Okay, so bago tayo magbasa ng mga comment, manalangin muna sa atin si Elder Erwin. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sa ganitong mga katotohanan na iyo pong pinahayag sa amin, Panginoon. Nawa po ito po ay mapakinggan, lalong-lalo na po ng mga taong nag-claim na sila po may-ari ng kalendaryo, na sila po ang gumawa ng lahat. Ito po, Panginoon, ay sana po makabigay din ng pagkapaliwanagan sa mga taong naniniwala sa mga 13-month na yan. Napilit po nilang ginigiba yung propesya mo, Panginoon, dyan sa Revelation 13 by sa 13-month nilang mga panluloko din, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na yung kaaway na si Satanas, marami talagang gagawin
para malinlang yung mga tao. Pero nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan na ikaw po ay nag-provide ng isang source sa Biblia na ito talaga yung dapat naming sundin upang hindi po kami maloko nila, mga Panginoon. Nawa po, Panginoon, ikaw po ay patubo nito sa kanilang mga puso at isipan at kami po lang, Panginoon, ay gumagawa lang ng iyong ng iyong kagustuhan na ito pong banal na kasulatan ay amin pong ipapahayag. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng iyong proteksyon, humihingi din ng katalinuhan ng galing sa inyo, Panginoon. At nawa po, ito po ay iyong mapakinggan ang aming mga panalangin dahil sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so kasama po natin sa gabi ito si Sister Mary Jane Inverson. Magandang gabi po sa iyo, Sister Mary Jane. At saka kay San Asio, no? Kasama din natin ngayon sa gabi ito si Yado sa Jason. Magandang gabi at kay Yada na, kay sa iyo baby boy na. No, sa sino ba itong Light JS Light who is watching. is watching. So magandang gabi po sa JS Light. At sa kay Doynel Dionisius. So, maraming salamat din po, no, sa mga 234 followers natin. Amen. So magandang gabi po No? sa iyo. Meron kasi itong iba dito, mga na nagpapanood na hindi natin makikita, no? So, ito po, mga kaibigan, asahan nyo rin po na i-delete ko ito ng Facebook kasi po 30 days lang po yung kanilang palugit nito, no? At kung gusto nyo pong makita po itong video ulit at gusto nyo itong masadihan, no? O pang pag-aralan ng totoo about sa kalendar. Punta lang po kayo ng YouTube naming channel, no? You Shall Know the Truth, no? At meron po kami diyang mga in-upload din ng mga videos na mga 6,000 years, no? At meron na pong tao doon na nag-comment na parang galit yata, no? About sa video namin 6,000 years, no? Hindi naman po kami nagbibigay ng date kung kailan darating si Kristo. Yung amin lang po, determine lang po namin yung 6,000 years, no? Kung kailan talaga natapos, no? At kung ilang taon na ba tayo ngayon, simula doon sa creation sa atin ngayong present, no? Kaya po yung mga nagsasabi na yung 6,000 years daw ay 27 AD, sa 2027 mangyayari, at doon daw yung Panginoon na, second coming. Yun ang kwan. Hindi sana ngayon, mayroon na sana ng 7 plague. Sana. Kasi po yung 7 Pero 1 year kasi po yung 7 plague, 1 year po yun. Oo. At sana po, meron din sana po sila pinatupad na digital ID. Yan. Kasi No? mauna yun. Kasi mauna yung digital ID at saka yung control bago po mag 7 plague. No? Kasi po, mga kaibigan, according to the spirit of prophecy, no, mababasa po dyan, na yung digital ID talaga, talagang ipapatupad nila. Baka hindi nyo lang po nakikita dyan sa Spirit of Prophecy. Lalo na doon po nakasulat dyan sa last day events, nandyan po yung digital ID na yan. No, hindi lang po sinabi ni Mrs. White na digital ID yan. Kasi po, pag sinabi niya po yan, wala na pong freedom, Mildramil. Wala na. Pagpipilian. Wala na pagpipilian ng tao according to their conscience. No? So, masasabihin naman ni Satan na bias na ang Panginoon. No? Kasi lahat ibinubulga na. So, makita nyo po dyan sa last day events, nandiyan po dyan yung digital ID. No? Tinawag po yan ni Ellen White na worldly support. Tama yun. Digital nga eh. Digital ID. Tama naman eh. Worldly support yung ginamit dyan ni Mrs. White. Napakatalino talaga ng Panginoon. No? Worldly support po ang ginamit dyan ni Mrs. White na term. Hindi po digital ID. Di ba digital ID, suportahan ka. Basta ano ka lang. So, yun po. So, mga kapatid, sana po i-share po natin at kung yung mga video na sa The Shall Know the Truth, kung hindi yung pa napanood no, sa ating sa YouTube channel dyan ni Elder Awake, at follow po kayo. At saka kung mapanood yung mga video, i-share po natin
Para marami naman makabenefit nito. Sa Facebook page po, may mga videos po Oh. tayo dyan na sa usual na tuturot na hindi po nadidelete. Huwag kayong matatakot, wag yung pakinggan yung iba na sabihin, magagalit sila, wag yung pakinggan kasi ang sa likod nun ay ang Diablo. Ayaw gusto ng Diablo na i-share mo ang mga mabibigat na mga prophecy kasi ayaw niya gustong malaman ng mga tao. Kasi pag malaman ng mga tao ay makapaganda. So kaya mga kapatid, no, mga kaibigan namin, sana po i-share po natin. Huwag kayong matakot, huwag kayong ano na baka may magagalit sa atin ng mga kapatid. Huwag po. Ang sa likod po yan, kung may magagalit sa atin, yung ang kaaway ng ating Panginoon. Ito po mga kaibigan, no, meron pong sinabi dyan dito si Jesucristo, no, na si Satanas talagang sa likod niyan, no. Dito po sinabi kasi ni Kristo kay Pedro, no. Kasi po sabi ni Pedro, parang ayaw niyang matupad yung propesya kay Kristo na siya ay papako sa cross, no. Ito po ang sinabi niya kay dito po sa Mateo 16, no? Babasahin po natin. Sige, basahin mo, Ramel. 16 verse. Dito po sa verse 22 to 23 siguro yan. Sige, tingnan natin, Elder Mel. At inilayo siya ni Pedro at simulang pigilan siya Diyan mo pinigilan si Kristo? na sinasabi, huwag nawang ito itulot. Idulot. Idulot to? Idulot. Itulot. Saan ba? Saan ba yun? Araw. Huwag nawang itulot Sige, ng idulot. Diyos. Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. Sa'yo. So, verse 23, ano po sabi ni Kristo dyan? Ngunit, lumingon siya at sinasabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Yun. Si Satanas talagang sa likod ni Elder Mel. Ikaw ay isang katisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos kundi ang mga bagay ng tao. Ano na, namambal ka nga, hindi na kuhan kay maano yan, masasaktan at matatakot ang mga tao. Ang sa likod pala yan ay si Satanas, ang Diablo. So, hindi yun. Yung mga nagpipigil rin, yung mga tao nagpumipigil ng 3 angels message sa Revelation 13. Sabi kasi dito kanina nabasa natin na pinigilan ni Hindi naman nila Pedro. pinipigilan, Elder, ang 3 angels. Ang pinipigilan nila ay katatlo. Yung una, hindi naman nila pinipigilan. Ang ikatatlo lang. Pag dinusobey mo po yung isa, dinusobey mo na rin po lahat yan. O siyempre, pag sinabi mo na pinipigilan, hindi naman pinipigilan ng 3 angels message. Nagsiseminar nga eh. Sabihin mong pinipigilan, hindi. Ang tatlong angel lang pinipigilan. Hindi yung ganyang mga rason, Elder Mel, hindi po yan matatanggap lalo na sa Panginoon. Oo nga, hindi matatanggap sa Panginoon. Yung Elder Mel, dinideceive nila yung mga tao. Pati sila din po, dinideceive yan ang ibig ko sabihin, mga kapatid, na wag po kayong maniwala na pag may magsabi na wag muna. Ang mga style nila kasi wag na muna. Kasi hindi pa naman panahon na ipagsalita natin yung hindi panahon. Matagal na nga na-delay eh. Ay, sa kanila hindi pa panahon. Kasi darating yan talaga. Pero mga kapatid, matagal na talaga sanang darating ang Panginoon. Kaso lang tayo na-delay. lang. Kasi po pinipigilan. Yan talaga yung sabi ni Miss White. Yung 3 angels message talaga, lalo na po yung ika-third angels message, yun po ang pinipigilan. Kaya po nadidelay yung second coming of Christ. Tama naman sa Great Controversy, ano nasabi na kaya ang second coming sa panahon ni Miller, ang mga leader noon, pinipigilan talaga nila na hindi ma-spread ang second coming ng Panginoon. So, hanggang ngayon, ganun din ang mangyayari. Pipigilan din nila. Kung sana po, huwag tayo ma-involve sa pagpigil na yan. Kasi, pag ma-involve tayo sa pagpigil na yan, ang sa likod niyan ay ang kaaway ng Panginoon. So maraming salamat po sa ating mga kapatid.
Pasensya na po kung mayroon kayong mga nadidinig na hindi kayo sang-ayon sa mga sinasalita namin, pero hindi po ibig sabihin nasaktan namin ang mga puso ninyo, kasi pag sinaktan namin ang mga puso ninyo na talagang nagsasabi na kami ng walang katotohanan, pero kung nagsasabi kami ng katotohanan, nasaktan kayo, ibig sabihin sa Panginoon yun, hindi sa amin yun. Okay, so maraming salamat at sana po magkikita tayo sa next week at sa gano'n ding oras tayo ay mapanood ang History and Prophecy Ministry. Sa mga kaibigan natin na hindi pa nakasubscribe, hindi pa nakapalo-palo po kayo. At itong mga kaibigan natin na hindi nakapag-share, share po natin. At yes, share no the truth, no? I-share po natin at mag-follow po tayo sa mga programa na ito. Okay, so maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Ang tibuok kong kasing-kasing, alang lamang kanimo, walay laing managiya, ikaw lang Jesucristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong kasa, usa ang ngayon lamang napagasimbang ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ning gugma mo, may makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, magpasalamat sa adunay panahon nga akong mibiyak, apan ang imong gugma, kapabilin ka nako. Ang imong kahigulungan nga grasya, naghahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, magpasalamatin ko. Ang imong kahigulungan nga grasya, naghahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, may makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, magpasalamat